Maraming pagkakataon, mga kapatid, na ang success o tagumpay sa buhay ay kuminsan ay nakalalasing din. Ibig sabihin, para bang yun na lang ang nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Kaya yung ating ginagawa sa araw-araw, ano man ito na nagdudulot sa atin ng tagumpay, ay nagiging batayan ko minsan ng ating pinaguhugutan, ng ating galak sa buhay. At ito ang sinasabi ni Jesus ngayon dahil itong ang mga alagad, tuwang-tuwa sila nang bumalik kay Jesus sapagkat sabi nila, pati mga demonyo ay kanilang napapasuko at napapalayas sa pangalan ni Jesus, na para bang nakadikit ang kanilang galak sa kanilang mga ginagawa na misyon ng pagpapagaling, pagpahihilom ng sugat at pagpapayag ng mabuting balita. Ngunit pinagsabihan sila ni Jesus, huwag kayong matuwa dahil kayo ay nakagagawa ng mga himala. Matuwa kayo dahil ang inyong pangalan ay nakaukit na sa aklat ng buhay. Ang ibig sabihin, protektado na kayo ng Diyos. Yan dapat ang inyong ikatuwa. Kung magay markado na kayo, kayo'y patuloy na ipagtatanggol ng Diyos sa inyong mga gawain. At ipinagpatuloy ni Jesus ang kanyang paglalahad. Nagpasalamat siya sa Diyos dahil sabi niya, salamat Ama dahil ito'y ipinahayag mo sa mga maliliit, hindi sa mga matatalino. Bakit nga ba ang paghahari ng Diyos ay karaniwang namamalayan ng mga maliliit at hindi sa mga taong matataas ang tingin sa sarili, mapagkunwari at mayayabang? Dahil nga madaling kumilala ang mga maliliit, mas nakikita nila ang kanilang kaliitan sa harap ng Diyos kaysa sa mga taong binubulag ng kanilang kasikatan, ng kung anong mga meron sila. Kaya ang trabaho na nagdudulot ng tagumpay ay karaniwan ay nakabubulag din at hindi dapat maging batayan upang doon tayo humugot ng galak. Karaniwan ito'y nagiging daan upang tayo magyabang, ipagmalaki ang ating mga tagumpay at na-accomplish. Madami kang mga medalya, mga trophy, at kung ano-ano pang recognitions. Dahil marami kang nagawang mga bagay na sa palagay mo'y dahil sa iyong talento at kakayahan. Kaya inililihim ng Panginoon na huwag makita ng mga taong ito na umaasa sa kanilang tagumpay. At ito'y ipinapahayag niya lamang sa mga maliliit sapagkat sila yung totoong magpapatuloy ng misyon ng Panginoon. Kaya nagpapaalala lamang ang Panginoon sa atin ngayon na mas mahalaga ang palaging maging mababang loob at maging maliit. Sabihin, huwag nating palaging isisingit ang ating sarili. Dahil kapag sentro ay sarili sa mga bagay na ating ginagawa, lumalaki tayo habang lumiliit naman si Jesus, parang nasa background na lamang siya at tayo ang nasa sentro, kinikilala, dinadakila, at di na nila makita kung nasaan na si Kristo na dapat siyang nasa sentro ng ating mga gawain. Kaya ito ang paalaala ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang mga bagay na ito na hindi nakita ng mga propetang nauna.
Ang mga narinig ninyo sa akin ay mahigit kayong mapalad dahil ito'y hindi narinig ng mga taong nauna pa sa atin. Kung kaya, mga kapatid, mahalaga talaga na tayo ay nakikinig, nagdumaramas sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin sapagkat doon palagi ay nagsasalita ang Diyos, nangungusap sa ating kasaysayan sa araw-araw. Mabuti nang maging maliit kaysa sa maging malaki kung hindi naman natin maipapahayag si Kristo. At ang babalang ito ng Panginoon ay babala pa rin sa atin ngayon na huwag nating igigiit palagi ang ating sarili, manapay si Jesus palagi ang ating gagawing sentro sa lahat ng tagumpay na meron tayo. Huwag nating aangkinin ang kaluwalhatian na hindi para sa atin. Dahil ang kaluwalhatian, ang gloria, ay nararapat lamang sa Panginoon, hindi sa tao. Amen.